balita po tayo, haharap sa deportation case ang kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo. Ayon nga kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nais nilang ipa-deport si Sheila Guo dahil sa undesirability at misrepresentation. Yan ay matapos makumpirmang may Chinese passport si Sheila Guo bukod pa sa kanyang Philippine passport. Zhang Miyer ang pangalang nakasulat sa kanyang Chinese passport. Iba rin ang kanyang date of birth na nakasaad sa kanyang Philippine passport. Ayon sa BI, banta raw ang kanyang pananatili sa bansa sa ating public safety, interest at national security. Naniniwala rin sila na fraudulent o sa maling paraan ang ginamit ni Guo para makakuha ng Philippine passport. Samantala, nakita nga backdoor ang ginamit ni Sheila Guo para makaalis ng bansa. Walang tatak ang kanyang mga passport na lumabas ng Pilipinas, pero may entry siya sa Sabah sa Malaysia. Naniniwala rin ang BI na posibleng ito rin ang ginamit na ruta ni Mayor Alice Guo sa pagpuslit ng Pilipinas. Narito ang pahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Sa tingin po natin, same po yung naging procedure. Illegally sila umalis, hindi po sila dumaan sa mga formal na paliparan or airport ng Pilipinas, ng seaport ng Pilipinas. They might have gone out of the country through illegal means without the proper checking and inspections of our CIQ. Connie, alam mo, sumailalim na kagabi sa immigration inquest si Sheila at gumugulong na ang deportation case laban sa kanya. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Connie. Yes, Salima, itong pinapakita nating video ngayon ay ang immigration inquest ni Sheila Guo kagabi. Tama? Yes, Connie, ang nakikita mo yan yung booking procedure, yan yung pagkuha sa kanya ng mugshot. At makikita dyan, no, yung pangalang nakasulat, Zhang Miyer, hindi yan Sheila Guo. Sa baba nakasulat maliit, aka Sheila Lial Guo. Yan kasi yung nakuhang pangalan dun sa Chinese passport na nakuha rin kay Sheila. Sa pagkakahuli kina Cassandra Leong at kapatid ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo. At gayon din sa paghanap sa dating alkalde, makapanayam natin si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senador. Good morning, magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sabi ni Justice Secretary Remulla, hindi priority sa ngayon ang pagharap ni Sheila Guo sa Senate hearing dahil sasailalim muna sila sa legal procedures. Nagkausap na ho ba kayo? Nag-usap na ang Senado, ang DOJ, ang BI tungkol dito at ang House of Representatives rin para pag-usapan yung kustodiya at pagdalo ng dalawang kamag-anak ni Alice Guo. Opo. Na si Sheila Guo at si Cassandra Ong. At pinag-usapan kung paano sila dadalo sa Senate hearings at sa House hearings. Dahil itong dalawang institusyon ay merong pending arrest order. At ngayon ay nasa kustodiya sila ng Bureau of Immigration at ng DOJ para sa processing ng kanilang mga papeles at yung iba pang mga kaso sa kanila. So hindi naman magkakaroon ng conflict, in other words, dahil itong mga ahensya ito at institusyon nag-usap kung paano yung proseso at oras ng kanilang presensya. May warrant para sa Senado itong si Sheila Guo? Meron. Merong order arrest siya. At maaga in-issue, natatandaan ko as early as May, meron ng ganitong arrest order. Balikan lang po natin, ano bang papel ni Sheila Guo dito sa mga Pogo Hub na ito sa Porac man yan o sa Bamban na magkaugnay na pala? Si Sheila Guo ay malapit na kapatid ni Guo Huaping at makikita natin sa mga Guo family businesses. Meron siyang position doon na mataas. Either treasurer siya or corporate secretary siya. At si Alice Guo ay presidente ng mga kumpanya. Kaya makikita natin na hindi lang sila malapit na magkapatid, magkatrabaho sila. At itong mga negosyo nila ay itinayo at may kaugnayan itong mga negosyong ito doon sa Pogo Hub sa Badban. Opo. Si Cassandra Leong naman po, para lang ma-refresh tayo dito, anong connection naman nitong si Cassandra?
Well, makikita natin doon sa nung nahuli sila, magkakasama sila, no? So, Opo. si Cassandra Leong at ang Go family, hindi magkaiba ito. Malapit na malapit. Pareho silang tumakas, pareho sila nagtagpo sa Singapore, pareho sila pumunta sa Indonesia para magtago. At mayroong allegation na yung kapatid ni Alice Go na si Wesley Go, kasintahan o girlfriend nito si Cassandra Ong. Kaya ganun sila kalapit. At si Cassandra Ong naman ang sentro sa Pogo Hub sa Porac. Porac. Siya ang representative ng Lucky South 99. Siya rin ay isa sa opisyales ng Whirlwind Corporation na may-ari nitong Pogo Hub. Yung lupang may-ari ng lupa na kung saan andoon ang Pogo Hub sa Porac. Sa ganito pong development, Senador Gatchalian, meron mo ba kayong impormasyon na malapit na rin pong mahuli o maibalik sa Pilipinas si Alice at Wesley Go? Ako sigurado ako malapit na mahuhuli si Alice Go at si Wesley Go at yung iba pang mga kasamahan niya sa Indonesia, sa Bantang. Dahil hindi na sila naka-alerto na ang mga otoridad doon at hindi na sila makakatakas pa at makakaikot doon sa area yun. Kaya it's a matter of time na mahuhuli yan at ibabalik din dito sa ating bansa. Opo. Sa ngayon po, questionable pa rin paano siya nakalabas ng Pilipinas, no? Tatlong backdoor itong nababanggit ang paos. At kayo ba may mga impormasyon anong ginamit nilang mga backdoor dito? Dahil bigla na lang silang lumitaw sa Singapore, Indonesia. Tama ka dyan, no? Yung Philippine to Indonesia or Philippine to Malaysia leg, yun ang nawawala eh. May mga papeles na tinutukoy yung kanyang pagbiyahe galing sa Indonesia, sa Malaysia to Singapore to Indonesia ulit. Merong mga papeles na gano'n. Pero hindi makita yung papeles na kung paano ito pumunta from the Philippines to Indonesia or to Malaysia. Hindi pa nga klaro kung saan siya nag-landing. So yun naman ang pinapacheck namin. At hindi lang backdoor ang check natin. Check rin natin yung mga chartered flights at private planes. No? Dahil nga ito ay pwede rin doktorin yung mga dokumento nito para malinlang ang tao na hindi ko umalis ng Pilipinas. May nabanggit po kayo dati na hindi totoo nagpunta sa isang notary public si Go. May CCTV daw pa sa August 14 o ebidensyang para patunayan ito, Senador. Well, klarong-klaro na si Alice Go wala sa Pilipinas noong August 14. Opo. Kaya itong abogado, si Attorney Galicia, ay kailangan niyang sagutin ng itong tanong na ito na wala dito si Alice Go. Bakit niyang sinasabi na nakita niya si Alice Go? So meron siyang dapat ipaliwanag dito sa nangyaring ito. Dahil klaro na wala dito sa Alice Go. Imposible naman na babalik dito sa Alice Go at bumalik ulit sa Indonesia. No? So maliwanag, dapat ipaliwanag niya ito ng maigi. So maliwanag sila to hanggang sa mga huling sandali si Alice Go kaya mameke ng mga dokumento. Correct. Kaya mameke ng dokumento, kaya bumili ng mga testigo, kaya bumili ng mga witnesses. Alam naman natin na itong mga tao to hindi magsisinungaling to kung hindi mababayaran. Kaya hanggat huli, no, makikita natin na gumagalaw ito para malinlang ng taong bayan. Ito na ba direksyon natin sa hearing sa Senado, Senador, yung mga corruption sa ibang ahensya ng gobyerno para magawa ito? Tama. Ayan ang titignan namin, lalo na yung pag-alis niya sa ating bansa, paano ba siya nakaalis, sino ang tumulong sa kanya, paano siya, saan siya dumaan, dahil ito yung mga bagay na dapat takpan sa pamamagitan ng paggagawa ng batas. Pulot-pulot nitong investigasyon na igagawa kami ng batas para takpan itong mga ganitong butas sa ating proseso.